7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone-shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will travel to our country again. I'm Kiko Kalikasan, born and raised from Pasig City. And this is Philippine Loop Season 2. Kaya tara, padyak! Guys, nandito ako ngayon sa bayan ng Dasol, Pangasinan, at dito mag-upis ang aking pang-5 araw na pagpadyak sa buong Pilipinas. Kaya tara, padyak! Mula sa bayan ng Dasol, Provincial Pangasinan, magsisimula ang pang-5 araw na pag-ikot ko sa Pilipinas. Along the way, may makikita kayo nagtitinda ng asin sa gilid ng kalsada. Diyan kasi kinuha ang pangalan ng kanilang probinsya sa asin. Malalapad at rolling hill na kalsada ang meron dito sa Pangasinan. Along the way pa rin, may madadaanan kayo mga ilang puno ng pine trees. Hanggang sa makalabas na ako ng bayan ng Dasol at pumasok naman ako sa kabilang bayan, ang bayan ng Burgos. At dito nga, dumabol ang ihirap ko sa pagpadyak kasi ahon na, mahangin pa. At may madaan akong waiting shed, saglit ako tumigil para uminom ng Pocari Sweat. To boost your energy and avoid dehydration, don't forget to bring Pocari Sweat. At pagbalik ko nga ng kalsada, nadaanan ko naman itong mga nakabilad na palay sa gilid ng kalsada. At dito lang ako dumaan sa Barangay Tambakan para pumuntahan naman ang bayan ng Agno. Bakit ba nagkaganto? Ako ngayon'y litong-lito. Wala bumabalik. Eto na naman. Bigla na lang tumatabik. Eto na naman. Paulit-ulit lang ang pangyayari. Wala na akong ibang hiling kundi ang sadandi dumadandi. Ngunit kung pag-iisipang tunay, wala ka naman magagawa. Hanggang sa marating ko nga ang Umbrella Rock Formation sa bayan ng Agno. Hindi lang ako pinagbayad ng entrance dito ng bantay kasi nga naglulok naman daw ako. Wrong timing nga lang ang pagpunta ko kasi nung dumating ako low tide. Bahagi na ng West Philippine Sea ang dagat na to. Kaya ganito kalalakas ang mga alon. Pero ang highlight talaga sa lugar na to ay ang mga nagagandahang rock formation dito sa gilid ng dalampasigan. Na kung pagmamasdan mo ang mabuti ay alin mo mga payong sa tabing dagat. Kaya tinawag ang lugar na to na Umbrella Rock Formation. Hindi nga puti ang buhangin pero panalo to kasi walang kakalat-kalat. Wala kang makita rito kahit na anong klase ng basura. Malayo sa highway kaya wala ka maririnig ng busina ng mga sakyan. Pwede rito ang magdamagang walwal pero bawal ang bembangan. At habang sawa na ako tumambay ay bumalik na uli ako ng kalsada. Sa bypass na ako dumaan para mapabilis ang pagpunta ko sa Bulinaw. At ang isa pang dahilan kung bakit ko pinili na dumaan ng bypass kasi nga nakita ko na maitim na naman ang ulap. Kaya nagmadili na talaga ako. Shoutout nga pala sa mga nakita kong baby boy na nagtatim na ng palay. Hanggang sa makalabas na nga ako sa bayan ng Agno at pumadyak sa bayan ng Bani. 3 kilometro na makulat na ahon ang dinaanan ko bago ko tuloy ang napasok ang bayan ng Bulinaw. At pagtapos ng 80 kilometers sa pagdakan, pagkatapos kong umahon ay dumiretso na ako sa kanilang bayan at ito ang una kong binisita, ang kanilang lumang simbahan. At paglabas ko nga na kanilang simbahan ay dumiretso naman ako sa El Pescador. Ito ang pinakatambayan ng mga lokal sa Bulinaw. May mga view kasi rito na sobrang ganda. Tulad na lamang nito, isang man-made island na kapag low tide ay pwede niyong pasyalan. At kapag nakaramdam nga kayo ng gutom, worry no more kasi marami nagtitinda ng mga street food sa tabi. At kapag nakaramdam kayo ng pagod, pwede kayo magpahinga sa kanilang mga umbrella cottages. At kung coffee lover kayo ng katulad ko, maraming coffee shop dito. At yan ang kwento sa likod ng pang-5 araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.